Naranasan mo din ba ito? Kung kailan pasuko ka na, tsaka palang ibibigay ni Lord yung pangarap mo, yung pinagdarasal mo. Naranasan mo na ba yung punto na pagod ka na, yung parang ginawa mo naman na lahat, pero bakit wala pa rin nangyayari? Nagdadasal ka naman, nag-e-effort ka din, at nagtitiis ka, pero parang walang nangyayari. Tapos bigla mong iisipin, Lord, hanggang kailan? Pero ito yung tanong na bihira mong harapin. Paano kung hindi ka pa binibigyan dahil hindi ka pa handa hawakan yung hinihingi mo? Hindi dahil madamot si Lord at hindi dahil na nakalimutan ka na niya, kundi dahil may inaayos pa siya sa'yo. And paano kung na-delayed lang talaga yung blessing kasi hindi ka pa talaga prepared? Mostly ng tao, hindi delayed ang blessing. Hindi lang talaga prepared, and masakit pakinggan ito. Pero ito yung totoo. Gusto mo ng malaking income, pero hindi mo pa kayang i-handle ang maliit. Gusto mo ng successful business, pero konting rejection lang, alam mo yun, sumusuko ka na agad. Gusto mo ng breakthrough, pero consistency mo nawawala pagkatapos lang ng ilang araw. Paano kung binigay agad yung hinihingi mo, yung pinagdarasal mo, yung panalangin mo, yung pangarap mo? Kaya mo bang panindigan? O baka masisira lang din sa kamay mo? Kaya huwag kang magtaka kung minsan pinapadaan ka muna sa hirap ni Lord at hindi para pahirapan ka po. Bagkus para ihanda ka. Hindi lahat ng delay ay pagsubok. Minsan, disiplina yon. Hindi lahat rin ng paghihintay ay tungkol sa faith. Minsan, tungkol yan sa character mo. Kaya kung nandito ka ngayon sa point na gusto mong sumuko, it's okay kasi hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang umaabot sa part na to. Yung alam mo yun, tipong isang push na lang, bibitaw na. Pero ito yung kailangan mong malaman. Doon sa pinakapagod na moment mo, alam mo ba na doon ka na pinakamalapit sa breakthrough? Hindi sa simula, hindi sa gitna, kundi sa dulo, kung saan gusto mo nang umatras. Hindi binibigay ang blessing based sa kung gaano mo kagusto. Binibigay ito ni Lord based sa kung gaano mo kayang panindigan. Kaya kung gusto mong mapabilis ang sagot, ayusin mo muna to. Consistency over intensity. Hindi kailangan malakas ka ngayon, tapos mawawala ka naman bukas. Mas kailangan yung kahit maliit, pero alam mo yun, tuloy-tuloy naman. Emotional control. Hindi pwedeng depende ka sa mood mo. Kahit wala kang gana, tuloy mo lang. Be consistent. Kahit boring na, tuloy pa rin. Responsibility mindset. Huwag puro hingi lang kay Lord. Magpakita ka muna na kaya mong alagaan yung meron ka ngayon. Kasi alam mo ba, kung hindi mo kayang hawakan yung maliit, walang sense ibigay yung mas malaki. Minsan, ang dahilan kung bakit wala ka pa sa next level, hindi dahil kulang ka sa opportunity, kundi dahil hindi ka pa ready maging tao na kayang tumagal doon. At kung pagod ka na, don't worry, valid yung nararamdaman mo. At kung gusto mo na ring sumuko, dumarating sa point talaga yan, naiintindihan yan. Pero baka, hindi ka pinapahirapan. Hinahasa ka lang para hindi ka masira pag dumating na yung malaking blessings. Konting kapit pa, hindi ka nilalayo sa pangarap mo. Inaayos ka lang ni Lord para hindi mo ito mawala ulit. Kung may nakuha kang realization dito, i-share mo ito sa isang tao na nasa punto na gusto ng sumuko.